Hello, what's up mga lods, magandang gabi sa inyo. Ngayon, babalik na tayo sa ating topic kung saan natapos tayo sa part 3. Dito man sa part 4, yun na nga, dito natin ilalagay na yung ating nakuha template. So, yung template na ginawa natin, kasi yun ay naka-STML, i-convert natin yun sa .blade para mabasa ni Laravel. Tingnan natin. So, bali, ito nga yun. Yung pre-evacuation center. So, ito. So, hindi gagana to kay Laravel kung nakaganito. So, i-convert natin to sa Laravel para mabasa niya to. Yung mismong design. So, ayan. I-run muna natin yung ating Laravel kasi kaka-open ko lang ito. So, paano i-run yung ating Laravel? So, PHP artisan serve. So, kasi nga ito ay may Laravel breeze ito. So, once na yan mo to, meron mo itong PHP artisan serve. So, tingnan natin kung ito. Papansin mo, ayan. So, ayan yung itsura niya, di ba? So, check muna natin kung hindi masira yung design. Clear ko muna natin kung hindi masira yung design. Ayun naman. So, yan. So, kung masira man yung design, pwede naman nang i-run yung isa pa para hindi siya masira. So, PHP artisan npm run dev kung para kung sakaling na-encounter nyo parang nasira yung design. So, i-run nyo tong isa. Yan. I-run nyo lang. Hayaan nyo lang siya. Pero ito yung ating talagang kunwari ito, wasak yung design ng kasi ito yung pinaka-default na design. So, yan. Yun na nga. Ang purpose natin is i-apply na tong design na to. Pasok na natin dito para magamit natin sa ating gagawin project sa Laravel. Ngayon, una natin gagawin, unang approach natin gagawin. Gagawa muna tayo ng folder dito sa resources kung saan ibubukod natin yung header, pinaka-body or main at footer syempre para na lang hindi redundant, hindi parang paulit-ulit nung ginagamit mo yung header tapos ginagamit mo yung footer. So, isang call na lang siya sa every nagamit dito ng ibang kunwari sa index. So, i-call na lang niya yung header tapos footer o sa iba pang part kunwari about i-call na lang niya yung header tapos footer, parang isa lang yung call nila. So, dahil mayroon na ditong layout, pwede na rin siguro natin dito ilagay yung ating gagawin. So, gawa pa tayo ng bago. So, pangalanan natin ng header .blade.php. Tapos, lagay naman tayo ng footer.blade.php. Tapos, maglagay naman tayo ng main or ito yung pinaka-body natin. Main.blade.php. So, ayan. So, anong ilalagay natin dyan sa check muna natin maglagay tayo dyan ng so, dito kasi natin lagay yung mga makuha nating yung mga design dito natin lagay yung pag-call sa CSS yun, para yung design. Tapos, dito natin sa footer yung mga JavaScript yung target natin. Sa main, call niya to para yung sa body yung content. Tapos, sa main, so either copy ko na lang to para hindi ko na i-type. Ayan. So, ito yung main natin. So, ayan. Include layouts header. Ibig sabihin yan, pwede naman kasi itong nasa loob ng layout yung header. Ito. Tapos, layouts footer. So, ayan. Yan yung mga sabihin niya. Content yan. Tapos yung, ayan, ito tapos, i-call na lang natin yung laman nung mamaya yung
sa header tsaka footer. So abang lang natin tong ating main. Next naman nating step is punta tayo ng open na ako ng isa. Punta na ako dito sa punta lang ako sa C Stdoc. So saan ka na? Copy lang natin yung open pa lang isa para dalawa. So hanapin kasi natin tong folder na to, yung pre-evacuation, yung nira natin na folder. So itong yung pre-evacuation center, saan makikita yan? So dito nyo lang makikita saan siya hahanapin yung folder kung saan siya nasave dito sa FS na to. So nasa user daw, pero nasa C lang yan. Ito sa C user, sabi niya is after ng user Toledo family. So Toledo family, andito daw sa loob yung ayun. So ayan yung inaano natin ng pre-evacuation center. So open lang natin yan. Tapos ito yung ikakopy kasi natin yung design, yung mga asset nung sa template. Pre-evacuation, ito yung asset na to. Copy natin to, yung asset na to dito sa public. So yan, yun yung purpose natin. Dahil na-copy na natin yung mismong design sa asset, so punta muna tayo sa admin. So copy tayo ng isa dito, or pwede ko siyang i-drag, or gawa na lang ako dito, gawa na lang ako ng panibago. Tapos pangalanan lang natin yung folder na admin. So punta tayo dyan sa resources, views, tapos dito sa views create tayo ng bagong folder for admin. So dito natin pasok lahat nung sa part ng admin. Tapos create tayo ng bagong file, pangalanan lang natin ng index.blade. So ito yung sinasabi ko kasi yun naka index.html. So need sa kay Laravel na naka extension sa .blade.php. So ngayon yung sa part dito kasi hindi natin ito makakopy, Windows pre-evacuation, drag ko lang dito. So dito at yung Laravel mo nakakopy, yung template ang kailangan pa. So copy natin muna yung ito, copy muna natin dito, drag muna natin dito, tapos i-open pala natin sa Sublime. Tapos kunin muna natin tong lahat ng laman ng index, tapos copy natin, paste natin dito. So yan, so ayan yung laman. So check muna natin anong default nan, naka login. Try muna natin palitan dito ng palitan muna natin ng admin.index. So check na natin. So napansin nyo, ayan o. So ito yung itsura, nakuha siya, diba? Pero syempre, ang pangit naman kasi kung hindi natin ayusin yung ano yan, ihiwalay natin yung header. So copy lang natin to, or cut ko na lang. Ito yung tinutukoy natin, paste natin dito sa header. Kasi itong main, ayan, nakakall na dito yung header. Ayan, tinutukoy natin. Tapos yung footer, then kinat na natin dito sa header, yung kinat natin yung header niya dito at ni-replace, nilipat natin sa header.blade.php. Pero nakakall yan dito sa ating main. Tapos yung footer nito, hanggang saan yung footer nito? So parang ito lang yung pinaka-footer niya eh.
check muna natin. Kasama na natin yung body dito. Gusto ko dito kasama na. Ay, ang ganda ba isama? So, check ko na yung isama ko yung body dito. Sa kanya. Tapos, para okay. Tapos, index. Ito naman, cut ko. Paste ko dito sa footer. Ayan, happy sila niya no, sa body. Tapos naka-header yung isa. Tapos, itong index, ito, is, ang ilalagay naman natin dyan is yung, itong part na to. Copy ko lang. Lagyan lang natin ng ganito. So, kinukol niyan yung main. Tapos, kailangan niya ng panapos. So, ayan. Tandaan nyo to kasi pinag-chop-chop na natin to. Nawala na dito yung header. Maglalagay pa tayo isa. Para sa sidebar. Isama natin doon. So, kasi may sidebar pala tayo. Ayun, mga type barangay. So, ayan. Paste natin sa footer yung isa. So, ito end section. Kailangan kasi natin. Yan. Check na natin kung wasak. So, napansin nyo, hindi nasira. Diba? So, pero kapag tinanggal natin sa main, manari ito. Tinanggal ko yung part na to. Tingnan natin kung nasira. Ayun o. Papapansin nyo. Ayun o. Wasak, diba? So, hanapin niya kasi yung header na to. So, ayun yung pagbubukod-bukod ng, kumbaga, ang katumbas niyan, isipin nyo ang katumbas nito, ganito, sa PHP. Include or require, once or required. Include, parang ganito. Layout, yan, tapos header, dot PHP. So, ganyan yung katumbas niyan sa PHP. So, yung dot dyan, ang equivalent sa dot sa Laravel, ang equivalent yan dito is yung slash niyan. Ayan. Tapos, ganyan din. Parang ganyan ang pinaka ano yan, flow niyan. Ganyan. Kung sa PHP, ha? Kinumpare ko lang. Ganyan. Check natin, baka din nag-record. So, yan. Dahil need pa natin ihiwalay yung sidebar kasi ito tinatawag natin dashboard, type calamity, barangay, evacuation kasi andito pa rin siya sa part ng index natin. So, one time lang to equal ng iba pang kasi gagawa pa tayo hindi lang index, mayroon pang may mga link pa yan dito, type calamity, may mga link pa yan. So, para isang call na lang nila. Pag gumawa tayo madami, isang call na lang sila dito sa sidebar, header, tsaka footer. So, gawa ulit tayo dito sa baba ng header. Paste tayo ng isa. Gawa tayo ng sidebar or sidebar. Oops. So, ganito yung magandang gawin para hindi kalat-kalat yung code. So, dito sa layout, gawa tayo for sidebar. Sidebar.blade.php. So, anong ilalagay natin sa sidebar na yan? So, ilalagay natin sidebar, punta tayo sa index. Yung mismong na to, ito, yung dashboard, type calamity, barangay information, evacuation. Yan, yung mga ilalagay natin hanapin natin sa nagtapos. Ito, aside ata siya nagtapos. Aside. Saan yung aside niya? So, dito. Ayan. So, paste natin dito sa sidebar. Check na natin yung tsura. So, napansin nyo, di ba? Hindi naman nasira. So, ayun yun. Ganyan yung paggawa. So, dahil dito sa index, mayroon siyang ulnab. Either pwede na natin itong idamay dun sa dead. So, saan siya? So, itong nab, index button, ano ba to?
So, damay na natin to sa yung knob na to. Isama natin dito sa sidebar. I-damay na natin dito. So, yan. Linisin na lang natin tong ating yung mga comment kasi ano, ayan, madumi. So, check natin kung okay. So, ayun, di ba? Ayun na, ganyan lang. Pero, syempre, ang isa pa nating lilinisin dito is yung sa header. So, napapansin nyo, is sa Laravel kasi, kung papansinin nyo yan, pag ni-right click nyo ang element, check natin check nyo yan para maano yung header. Punta ako dito sa click natin to, yung header. So napapansin nyo, ayun naka .asset font awesome CSS call. So ngayon gagamitin natin yung kay Laravel na style. So tingnan nyo to, pag basta nyo yung .asset. So i-call natin yan gamit yung part ni Laravel. So ganito gagawin natin. So ayan yung ganitong style. So asset, yung ganito. So copy natin to, asset. Check muna natin kung kakagat. So ganito yung style niya, asset, CSS. So ibig sabihin, saan natin to tatawagin tong CSS, style.css. Pero dito kasi sa kanya, all CSS, all that means .css. Copy natin yan, paste natin dito. Oops, wala to. Tapos CSS, so ayan, so font awesome daw. So copy natin to hanggang asset. Yan. Oops, yan. So yan, ganyan pagtawag. So papansinin nyo, nakaganito siyang style. Ito. So yan, hina-highlights ko. So ganyan siya. Pag ginanin natin to, makapapansin yung result nito sa result nito. So parang ginagawa natin lang sa karaniwang pagpulsa na hindi gawa sa Laravel. So ano ko lang natin. Ayan. So refresh natin. Check natin. So papansin niyo, ayan kinuha niya na yung URL dito. So ito yung pinakaano natin, parang nagra-run sa localhost. So ito, kinuha niya na dito, nilagay niya dito. Ayun HTTP instead na .asset. So pinalitan niya lang ito. Nilagay niya tong sa pinaka-localhost natin, yung 127.0.0. Yan ganyan. So yan nilagay. So gawin din natin sa iba syempre. So ganun po. So saan natin to kinol? Itong part na to, kinol natin sa public folder. Ito. Ayan So kaya asset yan kasi nasa loob siya ng asset na folder, tapos CSS. So ito yun, asset, tapos hindi pala CSS, font awesome, tapos sa loob ng font awesome may CSS. So asset, font awesome, CSS, tapos all that mean .css. So ganun yung pag-call galing sa public folder, tapos i-call mo kay Laravel. Ngayon, syempre, gawin din natin kasi sa iba. So, copy na lang natin itong part na to. Pwede mo na i-type. So, copy natin yan dito. Copy natin yan dito. Para mabilis. Yan tayo kasi madami to eh. So, yan, ganyan. Tapos, copy natin dito. Copy natin to. Copy natin to. Matik, hindi na natin ginanito. So, ganyan. Hindi natin ginanyan sa loob ng asset. Matik na babasa niya na yan na i-consider niya na nasa loob ng public folder tong asset na to. Hindi. Kasi sa kanya nakaganyan pa yan eh. Di ba? Sa kanya hindi na natin kailangan. Check natin. Papansinin nyo is, ayan na. Pinalitan niya na ng 127.0.0.1. Ayan, di ba? 8,000. So, nag-run siya sa 8,000. Server natin. So ayan, di ba? Ganda tingnan. Kung naka-live yan, kunwari, ang is www, parang ganito, YouTube. Kung nakaran yan ng live, ayun yung papalit dito sa HTTP.
yung www.youtube.com. Depende kung anong pangalan ng yung domain. Diba? Isa din yan. Domain host, yung kung saan naka-host. Diba? Yan. Kunwari, www.youtube.com. Papalitan yung 127.0. Kung halimbawa lang to depende sa pangalan ng kunwari ito. Free. Ano ba yung kunwari ito yung magiging natin. Pangalan ng natin. Pag naka-live na, free evacuation. So, evacuation center.com. So, para maintindihan nyo, kapalit nyan, kunwari ito, edit natin. So yun yung magiging ganyan pag naka-live na. So, sana maintindihan nyo. So, magiging ganyan yan. Hindi na magiging, kasi ito, binasa niya kasi nagra-run pa siya as sa local natin, sa local host. So, pero pag naka-live, kukunin nyo yung anong pangalan nung kunwari yan, nilive natin, tapos ito yung pangalan nung natin, diba? So, yun yung magpapalit dito sa 127. Sana naintindihan nyo. Next naman natin, syempre, hindi mawawala doon sa baba yung dito pala sa footer. So, dito din gawin natin, syempre. So, ganun. So, type na lang natin, then kunti na lang naman to. So, ganyan. Type na lang natin. Type. Tapos, ganyan. Para maganda tingnan, diba? Check natin. So, ayan. Sana maintindihan. So, kung paano ipasok yung mga nakuha nating template dito kay Laravel para magamit natin. Para, ayan. Check natin yung footer. Refresh natin. So, check natin yung ayan, diba? Ayan, apply na rin natin sa kanya. So, napansin nyo, ayan, na-call niya pa rin naman yung header. Kahit chinap-chap na natin yung footer, hiniwalay natin yung footer, yung header, tapos so yung main na lang nagko-call, tsaka sidebar pala. Header, sidebar, footer, tapos yung main yung pinakagitna, tapos dulo yung footer natin. Ayan, so ganyan yung pag-call sa mga ginawa natin dito sa layout. So, pinuloy lang natin lahat sila sa main. Tapos itong content field na to, so pinuloy natin dito. Ayan dito sa section. So, ito na yung pinaka laman ng pinaka-content natin. So, tinutukoy natin ito. Ito yung mga dito nasa loob ng dashboard. Tapos, ito lang yung mga nakahiwalay. Yung sidebar, yung header, tsaka yung footer. Dito. So, ayun. Dahil meron na tayong index, so, inano ko lang na ito yung natin. Pero, naka-default kasi yun sa balik na lang natin mamaya. Pinakita ko lang sa inyo. Dinefault muna natin. So, ang katumbas nga niyan is, kasi gumawa nga tayo ng admin na folder dito sa e-sources, views, ayan pinasok natin. So, pag samasamahin kasi natin lahat ng laman ng admin. Diba? Kasi, doon sa template is, dito sa template niya is, sama-sama yung dito, sa loob ng admin to. So, pinuha lang muna natin yung index. So, ang dami pa natin i-apply, diba? Ito, ang dami pa niyan. So, lahat din yan i-apply natin. So, ayan, and admin.index. Gagawa na tayo dito ng routes para mas maayos tingnan. Para matuto kayo kung paano gumawa ng controller dito. Tapos, call na lang natin sa sidebar yung mga. So, ayun. Ano lang natin. Tapos, yan na lang natin. I-off na lang natin ito para yung admin hindi mapasok ng sino man. Next natin is dahil ano bang link nito? So, calamity type. Kunin naman natin yung calamity type. Pero, gawa muna tayo. New. Ano natin to? Calamity type. Copy natin. So, mag-renew ako dito sa admin. So, paste natin yan, calamity type, tapos blade.php. So, yan. So,
Copy natin tong ating calamity type. Saan din calamity type? So, ito daw. Calamity type. Paste natin dito sa bago natin ginawa. Yun, calamity type. So, sa calamity type, madami din pala itong calamity type. Copy na lang siguro natin to. Kasi may table siya. Paste natin dito sa footer natin. Kasi yung footer natin dito is konti lang. Marami pala laman yung footer niya. Kasi may mga table. So, ito as admin LTE, mayroon pa siyang bootstrap. So, copy natin to. Bundle. So, tanggalin na natin muna to. So, yan. Paste natin dito. Tanggalin lang muna natin to. So, ito yung pinaka-default natin sa footer. Kasi may ano na to eh. May part dito na may table na. So, copy lang natin yung ano to tinanggal ko. Wait lang, ano ba tinanggal ko dito? So, yan. Tapos, kinati ko dito. Buangon. Ang gagawin na pala natin dito, copy natin itong isa. Ito to. Copy natin. Paste natin dito. Tapos, lagyan natin ng ganito. At kagayin nyo lang na intindihin to kasi medyo madami kasi to. Ayan. Tapos, saka natin itong tanggalin. As usual, gawin natin sa iba. Copy natin. Paste natin dito. Paste natin dito. Ganun na akong isang muna lagyan ko dito. Hilera para sa dulo. Isang lagayan ko lang. Tapos, copy natin to. Copy natin yan. Paste natin dito. Sinid nitong tsagain talaga. Kasi ginamit yung design nila. So, yan. Ano naman nito is yung header naman niya. Asan yung ating calamity dito natin. Yan. Okay na. Tanggalin na natin to. Kasi nakakul naman yan sa footer. Ang kanya mayroon siyang copy natin tong mismong header natin. Ito yung ano na. Hindi, mayroon naman pala siya. Ang kanyang header. So, calamity. Copy natin to para sure. So, pares naman pala sila. Compare natin. So, asset con awesome. Asset con awesome. Asset admin SSS. So, mayroon naman. Yan natin dito. Wala, okay na. Goods na to. Same naman sila ng header. So, tanggalin na natin tong saan ba? Sa aside yun eh. Aside. So, ito, tanggalin natin yun. Kasi naka-call na yan nga. Naka-call na to. So, ang nilalagay naman natin dito sa calamity, yung katulad dito sa ating index. Ito yung index. Pagtabihin natin ng calamity. So, nakakalito lang kasi to. Kailangan yung tsagayin. So, copy natin. Tinutukoy natin. Copy natin yan. Copy natin to. Copy natin. Paste natin dito. So, siyempre, panapos to yung section. Ayan. Copy natin yan. Paste natin sa pinakadulo nito. So, check muna natin yung calamity type kung kasi ito. So, ito to. Puntahan natin tong calamity type. Copy muna natin. Oops. View natin dito. Saan yung ating tanggalin na natin tong mga main para hindi mahaba yung sidebar, application logo, login, tanggalin muna natin yan, web. So, try mo natin palitan yung index ng calamity type para test na natin. So, ayan yung, di ba? Na-apply na natin din sa calamity type yung design. At least same na same, di ba? Kuha niya. So, punta tayo dito. So, ayan, di ba? So, ganyan pag-convert papuntang Laravel. So, ayan, nakuha na natin. Pero, syempre, gawa natin to ng
bukod na controller. So, papakita ko sa inyo kung paano gawin. Punta lang tayo ng Laravel. Kung hindi nyo pa paano gumawa ng controller sa Laravel. So, dahil naka-10 tayo, hindi tayo naka-master, bago lang kasi itong master. Search nyo lang controller. So, controller. So, punta tayo dyan. So, copy nyo lang to. Or gusto nyo type. Kaya natin gagawin to para alam ng ibang beginner sa hindi pa nakagawa sa Laravel. So, pwede nyo dalawin to, yung Laravel na website. So, pwede nyo i-copy yan or pwede nyo i-click yun dito para makopy. Tapos punta kayo dito. New terminal na lang ako. Paste natin dito. Pero, pangalanan natin to siguro ng ano ba yan? Calamity type. Calamity type. So, calamity type. Laki na natin yung ano. Type na natin. Calamity type din yan. Controller. Yan. So, ito yung pangalan ng magiging controller natin. So, calamity type controller. So, enter natin. So, mayroon na tayong bagong controller. Saan natin makikita yung controller na ito, yung ginawa natin. Dito na, punta lang tayo dito sa apps, STP, controllers. So, dito natin makita yung bago natin ginawang controller. So, anong purpose ng ginawa natin controller? Sorry. Anong purpose niyan? So, punta tayo sa web. Ito mamaya natin, disable natin yan. So, cut natin to. Ito natin muna. So, ayun muna yung ano natin dito is gawin muna nating index. Ayun muna yung pinaka-default natin. .index. Check muna natin kung magdi-default sa index. So, ayan. Yun yung ano natin. Ang default natin is yung pinaka-dashboard. Ngayon, gagawa tayo ng bagong controller. So, ilagay natin dito yung calamity type. Tama. Calamity. Dito natin ilalagay yung calamity type. Yung kaninang, yan natin dito na /calamity. So, diyan yung lalabas yung ginawa natin ngayon. Yan. Itong part na to, itong part na to is ito yung ginagawa natin ngayon dito. Ito. Tapos, i-call natin yung controller na yon. Check muna natin i-call natin tong controller na to. Paano natin i-call to? Controller na to. Copy lang natin to muna. Para kapag di nyo alam i-type. Copy nyo yan. Copy. Punta kayo sa web. Lagyan nyo muna ng use. Paste nyo dito. Tapos, / So, pangalan nung calamity. Ito to. Copy nyo yan. O, pwede nyo kapag tinype nyo, kung papansin nyo, calamity. Ayun, lumalabas na agad. Yung calamity. Diba? Calamity controller. So, ganun lang. So, bali ito yung kukunin na to. Copy nyo muna to. Kung di nyo alam i-type, copy nyo muna yan. Hindi to kasama yung namespace Ito lang yung pinaka-green. Tapos, lagyan nyo muna ng use. Tapos, / tapos yung pangalan nung ito yung class na to. So, ngayon, para natin gamitin itong part na to. So, parang ganito. Yan, ganyan. Gagawin nyo dyan is maglalagay muna kayo ng ganito. Yan. Yung parang array. So, calamity. Dito natin call yung calamity. So, hindi lumalabas yung ayan ito. Piliin natin pangalawa. Calamity controller. Tapos, ganun natin. Tapos, class. So, view calamity na lang. View calamity. Calamity. Table. So, lagyan natin. View calamity table. Pero, huwag natin i-gawin yan. View all calamity na lang. Huwag na table. View all calamity. Calamity type. So, itong view calamity type,
is gagawa natin to mamaya ng function. Tanggalin mo natin tong part na to. Gawin natin muna. Pasok natin sa ganito. Tapos, view calamity type, get route yun. Tapos, lagyan na tayo ng name. Tapos, ilagay natin dito yung calamity. So, yan. So, calamity type. So, papakita. So, calamity dot type na lang yan. So, anin ko sa inyo kung paano to tawagin tong calamity dot type. Or, mas maganda, so, ilagay natin din. Kasi nasa loob siya ng admin, mas maganda. Admin dot calamity. So, i-consider natin na nasa loob siya ng admin, yung calamity type na to. Ayun. So, ito ngayon, itong una nating ginawa, itong calamity type na to, is ito yung nakikita natin dito. Yung pinaka parameter nito sa URL. Tapos, ito naman is gagawa tayo ng function dito sa controller. So, public function. So, ito yun. Ay! Ganun. Public function. Copy natin to. Paste natin dito. Tapos, gawa tayo ng ngayon, gagawin natin is return view. So, i-call natin is nasa loob siya ng admin. Yung, ayan o. So, paano i-call to? Itong calamity type.blade na to is nasa loob siya ng admin. So, ito, admin, instead na slash na ganyan, is dot. Tapos, call natin yung calamity type. Calamity slash type. So, yan. So, yan. Ngayon, pag-view. Lagyan natin ng ganito pag-view. Ops, calamity. Tapos, tama yung spelling. So, din yung i-check, double-check yung spelling. So, yan. Calamity type. Ngayon, dahil nabibview na natin yan, once na-click natin yung, punta tayo sa sidebar. Saan yung sidebar nito? Sidebar. Wala yung sidebar natin. Yan. So, paano naman i-call yan dito? Sa sidebar. Dito. Paano mo siya i-call dito? Yung calamity. Ito, calamity. So, dito, check muna natin cut natin. So routes tingnan natin yung calamity kung kagana. So parang hindi siya punta muna tayo dito, copy natin yan, baka hindi gamana. Ganyan na lang natin siguro, calamity, copy natin, check muna natin. So punta tayo dito sa may sidebar, check natin yan, calamity type, check na natin kung gagana. Oops, yan na, error na. Saan yun? Routes admin .calamity. So napapansin nyo kapag nag-error siya, di ba? So dito sa ganun kasi ng niya, yung routes niya. So dito naman sa nawala na yung natin. Ito. So ganito yung pag ng routes na yun as resource. So napansin nyo dito sa admin, ito ang ating header. Ayan. So sa pag call niyan is sidebar. So ayan. So ganito yung style niya. So di ko magat yung routes ng ating, so same naman doon sa ating ginawa. So ang problema niyan dito is ayaw niya. Try mo nating ayan na natin. Mamaya natin balik na lang natin.
view calamity yan. Calamity types. Pero check natin dito. Kung gumana. Calamity. Calamity type. So, constant undefined calamity type. So, check natin ito. Check natin. So, hanapin natin yung error para mas maganda. Routes, kung papansin nyo dito sa routes na ginawa natin is same naman sila ng routes, di ba? So, parang mayroon tayong na-miss na sa sidebar. So, kulang daw ng ganito. So, check natin yung calamity type. Wala siyang single quotes. Check natin. So, napansin nyo, ayan, di ba? So, ganun lang. Kalimutan ko yung single quotes. Ayan. So, pagpunta siya natin dito sa dashboard, ito yung pinaka-index natin. So, index. Kaso, dapat gawin na lang din natin sa ganito. So, maganda ipasok natin sa isang admin. So, itong part na to, ito yung kiniklik natin sa mismong sidebar dito. Ito yung kiniklik natin dito. Check na. Tapos, palitan mo natin tong index.html. So, gawin na natin ng i-routes na lang din natin. Routes. Ayun yung pag-call or lagyan natin ng ganyan. Admin.index or pwede natin dashboard. So, ganyan na lang natin. Index ay admin.dashboard. Copy natin yan. Copy. Tapos, gawa na tayo ng bago. So, i-default muna natin sa ganito. So, yun yung pinaka-default niya. Tapos, admin dashboard. Dashboard. So, itong admin dashboard, ito ngayon dito. So, ginawa mong routes. Yan. Tapos, syempre, calamity ito eh. Dapat pala pinagsama-sama ko na lahat ng na isang controller na lang. Sige, gawa ako ng isang controller. So, ito yung magiging pinaka admin controller. Ayan na lang. Para hindi na calamity, isa-isa yung controller. So, admin controller. So, lahat dito sama-sama. So, enter. So, dito, instead na calamity controller, call muna natin yung ginawa nating bago. Tingnan mo natin sa apps. App is HTTP controller. So, delete na lang natin siguro itong. Pero copy ko muna to para hindi naman. Copy natin itong ginawa ko yun. Copy ko, paste ko dito. Ngayon, sa ako i-delete to. Yung calamity. So, tinis ko lang naman. So, itong admin na to, ito na yung copy natin to. Paste natin dito sa web. Palitan natin yung admin. Para isang lang silang lahat. So, paste natin dito. Oops. Nasa isang admin lahat. I-call. Ayan, ngayon, gawa tayo dito ng view dashboard. Sa na tiyagain nyo itong panawarin kasi napag naintindihan nyo to, okay to. Mas maano nyo ang flow ng Laravel. So, copy natin. So, ibig sabihin nito, default to ng ganito. Index.blade.php. Hindi natin nilagay pa literal na ganyan. So, ganyan na lang. Procedure na nababasa nyo na yan. Copy natin to. Gagawa tayo ng panibagong function dito sa admin. So, magpa-public tayo. Public function. Paste natin dito. So, ano i-call natin? I-call naman natin yung dito yung index.blade.php. Yung lagay ko muna ng return view. So, napapansin nyo, return view
paste natin yung index dito. Huwag natin ilagay yung nasa loob pala siya ng admin na folder. Admin. So, dashboard. Hindi dashboard yun kasi index. Check natin. Baka drawing. So, punta tayo sa dashboard. O, napansin. Punta tayo sa calamity. O, diba? So, ang linis tingnan, diba? O, ayan. Punta tayo yung calamity. So, ganun lang siya. Pag-apply. So, mahaba na yung video natin para dito. Pero, sige, pag-assign natin yung video para dito sa design lamang. Para maintindihan nyo. Mahaba to eh. Next naman natin is, okay na yung ating index X natin yan. Calamity. So, next naman niya is, next natin NB. Malagakasing web. Tanggalin natin yung footer. Para hindi madami. Header. Sidebar. So, nahalaga tayo sidebar kasi dito tayo magpapalit ng mga routes. So, next naman natin, ang next natin is yung barangay information. So, need natin gumawa ng panibagong sa view. Sa loob dito ng dito sa folder ng admin ulit, mag-new file tayo, barangay.blade.php. So, copy ulit natin. So, ganyan ginagawa ko, hinihiwalay ko yung kasi ito, naka-open yung ating Visual Studio para sa ng mga design. So, kung may ibang design tayo pagkukopyahan, ino-open ko naman sa Sublime. So, ito, barangay daw to. Copy natin yung barangay. Copy natin yan. Copy. Tapos, paste natin dito. Tapos, same na rin naman sila. Tanggalin na natin to. Tingnan natin. So, ayun. Hanggang aside. Saan yung aside niya? So, aside. Ayun, aside. Tanggalin natin yan. Diba? Meron na kasi yun na yung tinatawag natin na isang call na lang para hindi na mahaba yung code. Hindi redundant. Di pa ulit-ulit yung pag-add ng sidebar, diba? So, ang pangit ng lahat sila, isa-isa mayroong sidebar. So, maganda, isa na yung pagkukul sidebar sa header at footer. So, yun yung natin. Sa layout, na-exit ko pala yung main pala. Saan yung main natin? Index, kailangan pala natin naka-open yung index. So, copy lang natin to. Copy lang natin yan. Tapos, saan yung barangay? Paste natin dyan. So, paste natin yung dulo nito, yung end section. Di ko na ito type para mabilis tayo. Paste natin dito. Diba? So, ngayon, gagawin natin ulit to ng dito para makapunta siya doon sa barangay, sa design. So, copy natin to. Copy natin dyan. Palitan lang natin ng barangay. So, barangay kasi siya. Barangay Ginebra. Joke lang. Barangay. Tapos, view barangay. So, basta ito, ang ibig sabihin niyan dito, ito yung nakikita natin dito. Yan yung nakikita natin dyan. So, ito naman pangalawa, ito yung gagawin natin function. O, gagawa tayo ng method. So, ito is barangay. So, barangay. Tapos, admin barangay. So, copy na lang natin to. Para madami kasi itong design eh. Paste natin dito. Tapos, copy. Copy natin, view all barangay. So, gawa-gawa ko lang to, nasa inyo na yung kung anong ipapangalan nyo dyan. Tapos, punta na tayo dito kasi para isan lang yung ating controller. Pa-public function ulit tayo. Public function. Paste natin dito. Tapos, yun na. Natin. I-view natin yung barangay na yung ginawa natin sa dito. Sa views, admin tapos itong barangay. So, return view. So, nasa loob siya ng folder na admin. So, instead na ganito is dot tapos barangay. So, napansin nyo is nababasa niya na agad. Check natin. Oops, hindi pa pala. May isa pa tayong nakalimutan sa sidebar. Kasi kakagawa lang natin itong barangay. Gawa tayo ng routes dito. Asan na yun? Pang barangay. So, ito. Copy ko na ito. Yung mismong barangay. Copy na natin yan. Copy na tayo routes.
route, tapos ganyan, tapos admin. Check muna natin kung may admin ako nilagay dito. So ayan, admin barangay, so sa name. So check natin yun, mapupunta na siya sa barangay. So, dashboard, type calamity, barangay. Parang hindi naglilink sa barangay So check natin, baka bawal sa kanya yung hiwalay. Yan, yan ang dikit. So hindi siya naglilink sa barangay. Kasi may B doon. Hindi ko napansin na may B sa ano. So isa pa. So ayan, di ba? So ayan, na-apply na rin natin yung barangay. So ganun lang. Kung nagawa nyo sa isa is i-ano nyo na lang din. Ulit-ulit lang yan. So punta tayo sa web. Check muna natin sa template anong isunod. Itong evacuation center, saan sa pupunta. So evacuation center. So ayan, gayahin natin yan. Copy natin. Evacuation center. Paste ko lang dito. Copy tayo ng isa. Paste natin. Cut natin to. Cut. Napupunta siya dito sa evacuation center. Punta rin siya dito sa evacuation. View all. Evacuation center. So yan. Evacuation center. So gawin natin ulit to. Copy natin to. Evacuation center. Copy natin. Gawa ulit tayo dito ng function sa admin controller. Para lahat sila dito isama-sama yung admin. Public function. Paste natin dito, tapos gawin natin ganyan. I-return natin. Return view. Tapos call natin yung ano na yun. Ano ba yan? Yung ginawa natin yung ano ba yung bago natin ginawa? Wala pa tayong ano sa loob ng view. Evacuation center. So kaya hindi siya lumalabas. Punta muna tayo dito sa wala pa tayong ginawa dito. So evacuation, copy natin to. Wala pa tayong ginawa niya. So copy tayo, paste, evacuation center .blade.php. So ganyan. So call natin dito. And admin evacuation center, diba? So para isa na yung save natin at gaya natin yung kanya. Next, syempre wala pang laman yung ating evacuation center. So punta tayo ulit dito. So evacuation center. So yan, copy ulit natin yan. Copy. So diba dapat matyaga. Yung mabilis, kaya naman ng mabilisan. So, tanggalin natin to. Tanggalin natin yan. Tanggalin natin yung aside. So ito aside. Tanggalin natin yan. Tapos pwede ka mag-copy dito sa dito na lang. Copy natin yan. Dito natin sa evacuation center. Siyempre panapos nyan yung end section. Huwag mong kakalimutan panapos nyan sa evacuation center. So ito ginawa ko na sa inyo to kung paano i-apply yung templates sa admin, yung mga nakuhang templates. So check muna natin. Dashboard, type calamity, barangay information, evacuation center. Oops, parang ano pala to, sorry, tinest ko sa local. So sa Laravel, admin, dashboard, calamity, barangay, evacuation center. So naka-HTML pa yung ating evacuation. Copy na lang natin siguro to. Naka-HTML nga dito. Paste natin dito. Paste lang natin tong evacuation center. Paste natin dito. Tapos saka natin tanggalin. Saan to ulit makikita? O saan natin to kinuha? Ito yung kinuha natin dito. Sa name. Ito yung nasa name. So
Isa pa. Dashboard, type calamity, barangay information, evacuation center. So, ayun. So, mayroon na tayong nagawang 4. Ito pa sa new. So, sa new is add evacuees. Natin add evacuees. Siyempre, i-get muna natin, pero pang-post yan eh. Para sa pag-add. Para ano lang muna. Palitan mo natin ng ganito. Add evacuees. Copy natin. Paste natin dito. Pero papalitan natin kasi yung kapag add, siyempre post yun, hindi get. So, ang purpose lang muna natin lahat is i-view muna natin o palabasin muna natin lahat ng design. So, space natin dito. Paste natin dyan. Check natin ba kung yan, hindi na nagana. Sorry. So, ayan. View all, add evacuees. So, papalitan naman natin yan. Add evacuees. So, ayan. Ang purpose lang natin, i-view muna natin lahat ng design. So, copy natin. Mas maganda, gawin muna natin ng ano. Lagi ko nakakalimutan eh. Copy ko to. Gawa ko muna sa view. Mag-view file ako. Paste ko dyan. .play.php. Yan. Para sama-sama sila sa admin. So, add evacuees. So, ito daw. Add evacuees. Copy. Paste. Tapos, tanggalin lang natin yung dito. Tanggalin natin yan. Sidebar. Sidebar. Oops. Ano nito? Sidebar. Ito. So, tanggalin natin yan. Tanggalin natin yan. Tapos, copy na lang tayo dito na. Ito, copy natin. Sa add. Paste natin yan. Natin yung pinakapanapos. Copy natin. Paste natin dito. Paste natin dyan. So, yan. Paste na natin, di ba? So, syempre, mayroon na tayo. Pagulan natin tong add evacuees na to. So, gawa na tayo ulit. Gawa na tayo ng function. Copy natin. Gawa na tayo ng dito sa admin controller. Public function. So, view all add evacuees. So, ang purpose lang natin, i-view lang muna. Return view. So, ang ano natin is call natin na sa loob ng admin folder add evacuees. So, makukuha naman niya. Lagyan natin ng ganito. Return view. Bakit tayo nag-error? So, wala kasing R yung return natin. So, yan. So, syempre, ang huwag ninyong kakalimutan, yung sa sidebar, syempre. Don't forget this. Copy natin to. Or i-type nyo. Paste natin sa ano yung add. So, dito siya sa add evacuees. Copy natin to. Saka natin tanggalin. Oops. Copy natin to. Huwag na natin dama yung HTML. Saka natin tanggalin. Paste natin dito. Diba? Ano din? Tagal din. Pero kung ano naman, matyaga ka sa pag-apply ng mga design, yan lang. Type calamity, barangay information, evacuation center. Pag pumunta tayo sa evacuation information, click natin yung new. O, di ba? Nakakuha na natin. So, yung manage. So, manage. Gawa na natin. So, una na nga natin gawin doon sa view. Copy. Copy natin yan. Gawa na agad tayo dito sa view. Tayo sa admin na folder. .php. So, punta tayo dito. Again, manage evacuees. Letter M. Manage evacuees. Copy natin yan. Paste natin dito. So, tanggalin natin tong dito.
para tanggalin natin yung aside. Kasi nga isang call na lang naman yung sidebar niya, header tsaka footer. Tapos saka natin i-apply yung mga to. So saan yung manage na yun? Manage evacuees. Paste. Copy natin to. Manage evacuees. Paste natin dito. So yun, may nagawa na tayong design sa admin, or in-apply na natin yung template sa admin, tapos kinonvert natin sa Laravel. Punta na tayo dito sa ang dami na yun, no? Tanggalin natin yung mga barangay, yung mga okay na manage evacuees, so yung add para hindi madami. So gawa ulit tayo ng route, panibagong route para i-call natin yan, yung manage evacuees. Lagyan natin yun, copy natin tong manage evacuees, paste natin dito, paste natin dyan, tapos paste natin dito syempre para isa na lang, manage evacuees. So dito manage, gawin natin ang manage, gawin natin para gawin natin malaki yung view all, dito add manage lang. Ayan. Copy. Tapos punta ulit tayo sa controller. Public function tayo. Public function. Paste natin dito. Tapos ganyan. Return. Para i-call natin sa view. So manage. Ayan. Kung pansin nyo, hindi ko natin type. Mayroon kasi tayong extension na AI. Para automatic na detect nyo yung manage evacuees na nasa loob ng ating views, resources, views, admin. So na-detect nyo na yung bago kong ginawa na wala pa dito, pero mayroon kasi mayroon na dito nakalagay sa folder natin. Try natin, hindi pa pala natin to nagagawa sa sidebar. So copy ulit natin to. Hindi kasi tayo makapunta doon. Paste. So copy lang natin to. Hindi kasama yung .html. Copy. Paste natin dito. So check natin to sa name kung match sila doon sa web. So ito. Ayan o. Admin.manage. So ayan. Check na natin. Dashboard. Barangay. So evacuation center. Add. Tayo na manage. Boom! Diba? So malapit-lapit na. Okay na lang. Tiyagayin nyo na lang. Basta panoorin nyo to. Kailangan nyo to. Kung paano kung dito naman sa ibang part is na ulit-ulitin nyo na lang sa iba. Kung hindi nyo talaga maintindihan, panoorin nyo to hanggang dulo. Para mas naintindihan ito. Next naman natin is ano ba sunod sa user na ta? New. Ayun, wala. Naka-HTML pa rin. Copy natin. Gawa na agad natin dito sa admin na folder. Sa views. .play.php. So yan punta tayo dito sa Sublime, add user. Add user tama. Add user. Tama. Check muna natin. Add user. Balik ulit tayo dito. Paste natin dito. Tanggalin na natin to. Tanggalin na natin yung dito. At ng aside. Yan, tanggalin na natin yan. Dami kung isa-isa ang palagyan yan. Nakasel nga. So sige nga, copy na lang natin itong dulo. Una kasi yung dulo. Copy natin yan. Copy natin yung dito. So diba? Ulit-ulit lang yung step. So dahil nakagawa na tayo, i-call na natin itong design dito sa ating web. Diba? Dumami agad yung ginawa natin yan. Copy, paste natin dito. So, manage, add user. Ang nakalagay sa kanya is type na lang natin. Add user. Add
wala namang S, add user lang. Copy. So, paste natin dito. So, add user na. So, ito naman, nasa inyo na kung anong papangalan nyo dito. Sample lang naman to. Kasi i-view muna natin lahat. Copy. Tapos punta tayo dito. Gawa tayo ng function para sa ma-equal natin yung galing sa view. Public function. Paste. Tapos, ang natin kung mababasa nyo yung return. So, ayun o, pansin nyo. Is nabasa niya na, hindi ko na tinake. So, ang extension kasi natin yan is yung AI. So, eto, tabmin AI auto. Ayan. So, ano nyo to? Try nyo rin para hindi ano natin, bawas na rin sa pagta-type ng code. So, automatic na detect niya na agad yung mga code. So, yan lang, tips lang. Tapos, okay na. Siyempre, hindi pa yan. Siyempre, hindi natin mapapalabas to. Sa sidebar, huwag nyo kakalimutan yung sidebar. Copy. Paste. Paste apps. Hindi dito. Saan yung link? So, dito. Copy lang to. Add user. Huwag kasama yung .html. Paste dito. Yan. Diba? Ulit. Dito na tayo mag-start sa barangay formation, evacuation. Rekta na agad tayo dito. Oops. Tama. May LGU pa pala. Hindi ko pa napansin. So, ayan. LGU pa pala. Sorry. Meron pala may LGU pa. Gawa natin yung LGU. Copy. Mario Joseph. Tumalon tayo dun sa ano. So, punta tayo dyan admin. Gawa tayo para sa LGU. Blade.php. So, punta tayo dito sa Sublime. Hanapin natin yung LGU na yun. So, ito. Copy. Paste. Tanggalin natin to. Hindi natin kailangan yan. Hanap tayo dito ng natin yung dulo muna. Kasi nasa dulo tayo. Oops. Tanggalin natin yan. Meron na tayong LGU yung kailangan natin lagyan. Tapos, copy naman natin yung dito. Copy natin. Tanggalin natin yan. Pag after natin i-copy. Aside. Yan yung aside. So, tanggalin natin ito lahat ng aside. Paste natin dito. Ayan. Meron na tayong gawa sa LGU. So, bago mag-user, dito siya LGU muna. Para sunod-sunod sila ba? LGU. LGU. Ayan, type na. Tatlong letter lang naman yung copy. Paste. LGU. LGU. Ayan. View all LGU. Gawa natin ng function. Copy. Gawa natin ng function sa admin controller. Public function. View all LGU. Gawa natin. Return. Pag tinype yung return, ang mapapansin nyo is wala pa. Hindi nyo namin yung LGU Ayan. Ayun. Para kala ko di mo mapalabas. Siyempre, wala pa yan. Punta tayo dito sa ating sidebar. Tumalon tayo sa user. Copy natin yan. Saan na yung LGU niyan? Punta tayo dito sa LGU. Type na lang natin. Tatlong letter lang yan. LGU. Tanggalin natin to. Yan. Tapos, punta tayo muna sa evacuation center LGU. So, yun. Nakuha na natin yung LGU. Pero, bakit andun siya? Hindi siya tama. Okay lang yan. Yan. LGU. Yan. Ayun. Diba? Nakuha na natin. Nagawa na natin. Pwede rin naman, kung gusto mo kunwari ito, dashboard. Kunwari yan. Dashboard. Itong calamity. Kung sa, kasi, sa local kasi, kung napapansin nyo, ayun mayroon siyang admin. Yung, di ba, purpose natin is,
para ma-detect nitong evacuation center is nasa loob ng folder na admin. Pwede yan gawin natin. So, dito natin siya gagawin. Dito. Lagyan lang tayo ng ganyan. Check natin ha. Punta tayong dashboard. Ay, ayan dashboard. Tayo ng, napapansin nyo. Ayan o. Nasa loob na kunwari ng folder. Or nasa loob talaga siya ng folder. Ganyan lang. Lagyan na natin lahat ng ganyan. Para save doon sa kinuha natin na design template. Yan. Para considered na nasa loob ng folder na admin. So, check natin ulit. So, lahat yan. Admin. Pansin mo, nasa loob sila ng admin. So, yan. LGU, user, to manage, is wala pa. So, ito yung next natin. Manage user. Copy. Gawa tayo ng dito sa admin na folder .php. So, mayroon tayong manage user pero wala pa tayong design. Manage user. Control A, copy. Paste dito. Tanggalin to. Tapos, mag-copy na agad ako dito ng sa LGU ng ito, copy. Manage user. Tapos, copy na agad ako sa LGU ng ganito. Copy. Kahit saan naman, basta mayroong save. Tanggalin ko yung aside. Paste ko dito. Oops. Ano? Kaya, copy. Manage user. Aside. Yan. Gawin naman natin ng routes dito. Copy. Paste dito. Tapos admin, manage user. Type na lang natin yung manage user. So, copy. Paste dito. So, tapos natin yung instead na add, manage. Copy. Tapos gawin natin ang function dito. So, public function. Paste natin dito. Ayan, tapos equal natin yung return. Ayan, return view. Hindi pa detect So, admin manage user. So, yan. Siyempre, hindi pa yan. Siyempre, sa sidebar. Huwag nang kalimutan sa sidebar. Copy yung routes na to. Paste natin dito sa manage user. Copy natin yung manage user pero hindi kasama yung .html. So, paste natin dito. Check. LGU muna. New manage user. So, yan. May manage user. So, doon na lang. Yung report na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ayan. So, ang dami. Ano muna natin. Ang dami, di ba? So, ayun. Cut muna natin yung video. May sobrang haba. In the next ko yung iba.